Sino ba si Janice de Belen? Kasi di ba mga bata kay karamihan na yung mga artista hindi na nila masyadong kilala. Ako lang po. After ni Jan, hindi ka na nag-asawa uli. Wala na po. Sarado ng puso mo sa pag-ibig. Feeling ko since ang tagal ko na mag-isa, hindi ko na yata kaya makibagay. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Ari ba tayo ngayon sa 2024? At this time, nakikita ko si Janice de Belen. Nako, iaambus ko siya. Sana pumayag. Ewan ko kung papayag si Janice. Pero ang dami kong ichichika. Ang dami kong itatanong sa kanya. Matagal-tagal din kami hindi nagkita. Kaya mga kaibigan, mga kachika, mga katondo, halika, samahan niyo ko. Kumusta ka na, Janice? Ay, mabuti naman. Ano ang pinagkakabalahan mo? Well, lately, kakatapos lang namin ng movie si Jelly, si Carmina, ako, tsaka si Kenny. Road Trip, yung title. By January, papalabas na siya. So, fun movie. Kakatapos lang namin. And then, pa-start na ako ng What's Up with Secretary Kim. Ang tagal na rin panahon na hindi tayo nagkita at ang tagal na rin na panahon nang magsimula ka sa showbiz para sa mga millennial, sa mga kabataan na bagong sumisibol ngayon. Sino ba si Janice de Belen? Para doon sa mga batang mga bagong sibol ngayon. Kasi di ba mga bata kay karamihan na yung mga artista hindi na nila masyadong kilala. Lalo na ng mga Zay Zone yung mga ganyan. Oo. Feeling ko kilala pa rin naman nila ako kasi ang mga naaabutan na nila siguro yung Dirty Linen. Siguro yung iba naabutan pa yung Inakapatid Anak, yung Budoy, yung mga lately ko na ginawa. Baka nga sis, yung iba hindi na masyadong umabot dun eh. Pero yung mga lately, I'm sure kilala pa rin naman nila ako. Ako lang po ito. Mag-throwback tayo. Sino ba si Janice de Belen nang magsimula in showbiz? Eh wala. Bata pa. Wala pang alam masyado. Well, puro school lang. Mahilig maglaro, mahilig sa Hello Kitty. Yun lang. Paano na-discover ang isang Janice? Nako, nag-audition ako. Nag-audition ako dahil hindi ko naman alam na, actually hindi ko alam na yun yung pupuntahan yun. Kasi akala ko audition lang. Tapos, ayun, nakuha ako for Newswatch yung audition. Tapos may mga show dati yung BBC na maliliit na show na parang anthology. So, nag-guest ako doon. And then finally, Flor de Luna for RPN. Paano nag-start ang karir mo sa Flor de Luna? Originally kasi si Julie Vega dapat si Flor de Luna. Kaya lang, alam ko nagkaroon yata siya ng problema with Sampaguita Studio. So parang hindi na okay. Tapos ako dapat yung Wilma ng time. Ako dapat yung kontrabida. Pero I guess it's some stroke of luck. Dahil hindi nga po pwede si Julie. Ako yung Naging matindi ang rivalry ninyo ni Julie. Gaano katindi yung rivalry niyo noon? Alam mo, hindi kasing tindi ng mga rivalry ngayon. Noon kasi, parang yung rivalry ng network, it's really about pagandahan na show, yung ginagalingan mo talaga, yung ganon. But we were never really rivals. We were okay. We were friends. Ano ang pagkakaiba ng youngstar noon sa youngstars ngayon? Mas privilege yung youngstars ngayon. Kasi nung time namin, pag damit, ikaw magdadala, ikaw maghahanap ng sarili mong damit, ikaw magdadala ng sarili mong damit. Tapos noon, di pa uso yung tent, di ba? So minsan, kung dyan lang kayo sa kalsada, sa kotse ka lang mag-intay. Wala pang XD, wala pang cellphone, wala pang mga kung ano-ano. Now, it's very different because, yun yung sinasabi ko, they're very privileged kasi now may stylist, may makeup artist na who will take care of them. Di ba dati, hindi naman uso yung ganun sa amin. At nagsisimula ka noon, nakatikim ka rin ba noon ng hindi magagandang pangyayari sa mga veteran actor or actor na nauna sa'yo? May experience ka ba na parang binaypas ka, dinerma ka? Wala namang ganun. Wala namang ganun kasi ano naman ang karapatan kong mag-interview? Eh, syempre mga veteran sila. So, sila yung nauuna. But I knew na nung bata ako, importante sa akin maging very courteous, maging very respectful.
Sino nagturo sa'yo na maging magalang, maging... Siyempre, nag-umpisa yan sa mga magulang. By the way, pag kung nagugulat po kayo ganito yung tsura ko, papunta pa lang po ako sa trabaho, wala pang makeup. So, may make-upan pa lang ako. At tinarmat kita. Ayun, ano yung unang pelikulang ginawa mo? Unang-una ay, maliit lang yung role ko, parang cameo lang, guest lang kami. Kasi si Tita Loris Galiano nag-direct, yung kasal, ni Hilda, tsaka ni Jay Lagan, tsaka ni Rolly. Doon lang kami sa dulo, flower girl lang kami nung kasal nila. Pero dahil si Tita Loris yung director, wala namang problema. Okay lang yun. Masaya. But actual, real first movies, mga Basang Sisiw. Si Julie, si Cheche, si Cheryl. At ikaw, of course. Ano yung mga experience mo noon sa mga Basang Sisiw na hindi mo manilimutan, unforgettable moments? Wala And experiences. naman, kasi mga bata pa kami lahat, so parang yung mga nagaganap sa amin nun, parang play din lang. So madali kayo kausap, pag sinabi ko iyak, pag sinabi, so madali lang. Kasi nga mga bata pa. Ano naman yung unang pelikula mo na ginawa mo aside from mga Batang Sisiw na ikaw mismo ang bida? Wow, mismo matagal na yata after nun. Hindi ko na nga maalala eh. I suppose, bakit manipis ang ulap, may Rosetta, pero adult na ako nun. Ano naman yung mga unang acting award mo as Best Actress? At nakailang acting award ka na ba? Madami-dami na rin. Hindi ko maalala ko ano yung unang... Manila Film Festival, 1991, if I'm not mistaken. Kailan ka magiging ate? For kailan ka magiging ate? Ano ang first initial reaction mo during that tinatanggap mo yung unang acting award mo? O, syempre, overwhelmed ka, nagugulat ka na parang, uy, ano ba to? Wow, ang wow. Sa takbo na naging career mo, inisip mo ba, pinalano mo na maging isang Janice de Belen ka, na someday, isa kang veteranang actress na may respeto ang mga tao? Wala naman ata nagpa-plan. Wala naman ata nakakaisip. For me, since I started young, for a long time, this was just fun and enjoyment. Of course, habang tumatanda din yung views mo, nagiging trabaho na siya. Lalo na nung nagkaroon ako ng anak. More than anything, I wanted to be good at what I was doing because that was my source of it. That's my source of it. Kaya akong binubuhay. Ilan ba yung anak mo kay Jan? 4. 4. Tapos yung isa kay Aga. So 5 lahat ng anak mo o meron pa? Yan, 5 lang. 5 lang. After ni Jan, hindi ka na nag-asawa uli. Hindi. Bakit? Wala nang point. Tsaka, okay naman ako mag-isa. Okay na ako. Sarado ng puso mo sa pag-ibig? Hindi naman sa pag-ibig. Kasi maraming ibig sabihin. Pwede pag-ibig sa family, pag-ibig sa kaibigan. Pero, hindi na wala ng point. Kasi okay na ako, tagal ko na independent. Komportable na ako. Ayoko na ng stress. Talaga? Na-stress Ayoko ka na ba? ng drama. Tama na yung drama, trabaho ko na. Na-stress ka ba sa dalawang relationship mo? Ang relationship, generally, it's stressful because you have to work at it. Tatrabahuin mo siya, ayusin mo siya, maraming makikisama ka, makikibagay ka. Feeling ko, since ang tagal ko na mag-isa, hindi ko na yata kaya makibagay. Hindi na ako magaling mag-adjust, hindi na. Pero dyan sa bahay ba, ikaw yung ordinaryong nanay? Oo, nag-asikaso ako, naglilinis ako. Oo, naglalabas ako ng sampay. Everyday kasi nilalabas ko yung mga kumot ko, yung mga kumot ko, nilalagay ko sa labas para maanap. Nagluluto? Magluluto, minsan. May naman ako, pero minsan nagluluto. Nag-aasikaso sa mga bata? Hindi na, matatanda na yung mga anak ko. Noong mga bata sila? Nung mga bata sila, mas nasa trabaho ako. Kasi kailangan ko magtrabaho. Lima yung anak ko eh. When I was a single parent for a long time. So, syempre, nagtatrabaho ako. Pero nakaasikaso ko rin sila. Ang sarap lang sa trabaho nito. Because I'm very thankful, kahit na ganito yung trabaho ko, na minsan hindi mo naman talaga pag-aari yung oras mo. Marami pa rin ako naging oras sa mga. Gano'n kasarap ang maging isang single mother? The truth is, hindi naman masarap maging single parent. Kasi mahirap. Ikaw ang nagtatrabaho para sa lahat. Mahirap. I mean, if yung mga anak ko na maliliit pa na ngayon, siguro mababaliw ako. Kasi mahirap. Mahirap because kaya naman tayo binigyan ng nanay at saka ng tatay kasi dapat talaga may nanay at tatay. But the thing is, medyo na iba nga lang yung sitwasyon natin. Pero, you know, you have to cope with what's there. Bilang isang ina, paano mo sila napatatag yung mga bata? Paano mo hinandle sila? Paano mo sila pinag-aaral? Pinag-aral, hati naman kami ng tatay. Naging okay naman na. Naging maayos naman na. Paano nga ba? Kaya minsan hindi ko rin alam kung paano ko nagawa.
Minsan pagka iniisip ko, oo nga, nagpalaki pala ako na 5 bata. Hindi ko alam kung paano. Pero, okay naman. Kinaya. Kinaya. Yun ang Kahit importante. mahirap. May hirap talaga. Kung dumating ba sa punto ng buhay mo na minsan namumroblema ka, wala kang malapitan, dahil single mother ka. Anong time na yun, I had good work naman. Naging single parent naman ako. I had good work. Thankfully, I've had good work. Kumustahin ko lang yung mga bata? Anong pangalan nila at anong mga tapos nila? Si Luigi ay culinary. Natikman ko yung pag nagdutuyo sa Makati. Ang sarap. Simunod. Si Ina, nag-aartista minsan. Tapos si Moira, nagtatrabaho siya. Si Yuwa, nagtatrabaho na rin. Si Kyla, nag-aartista. Pero masaya ka sa takbo ng buhay mo. Masaya naman ako. Wala ka lang mahihiling pa. Maliliit na bagay, pero malalaking bagay wala na siguro. Yung anak mong panganay, si Luigi, may asawa na ba? May asawa, 4 na po. Wow! Kumusta ka na bilang lola? Okay naman ako. Okay naman ako. Ako. Oh, sige. Thank you. Marlene. Thank you so Sorry, much. mabilis kasi ako. Thank you. Naku, nakakaloka? Kulang ang tsikahan? Bitin? Aba naman kasi paano hindi mabibitin. Itong si Bambi, tinatawag na si Janice de Belen at may makeup pa na. Nakakainis. Pero okay lang. Sulit naman. Dahil ang dami na rin namin pinag-usapan. Pero promise sa susunod kapag nakita ko si Janice, hahabulin ko siya, itatanong ko sa kanya ang marami pang katanungan. But the meantime, thank you so much! Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mga panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.